Mabilis naman lumipas ang oras. At makikita natin si Lee na nakatayo at nilapitan siya ng lalaki at sinabihan siya nito kung may maitutulong ba siya sa kanya. Agad naman sumagot si Lee na isa siyang rank advancer, at gusto niyang makita kung mayroong anumang angkop na misyon na ikinabigla naman ng lalaki. Ngunit sa kabilang banda, pinagtawanan naman siya ng dalawang lalaki. At sinabihan siya ng mga ito na isang E-rank na basura ang dumating sa lugar, ang pinakamababa dito ay D-rank missions, nandito daw siya para magpakamatay. Nagsaad din ng babae na nagbibiro ba siya. Ang isang E-rank ay nangangahas na magsalita ng malakas at hindi niya alam kung ano ang magiging kakahinatnan sa oras siya ay makapasok sa piitan. Wika din ng lalaki na ang E-rank ay isang pagkain lamang ng mga halimaw, salamat na lang sa kanila, na isang grupo ng mga kasuklam-suklam na parasito. Sinabihan naman siya ng lalaki ng kanyang pinagtanungan na mangyaring umalis na siya, ang isang E-ranks maghintay sa labas, anumang koponan na kailangan niya ay pumili mula doon. Ngunit sinabihan din siya ng mga nakarinig sa kanya na lumiko sa kaliwa ng pinto, sa tabi ng tambak ng basura, ang thrash ay dapat dumikit sa basura. Ngunit wala naman pakialam si Lee sa mga pinagsasabi ng mga kumag na ito. Bagkus iniisip nito na ang 5 milyon na nakuha niya ay agad na inagaw ng mga loan shark scumbags, priority ngayon ay makakuha ng misyon. At makikita natin sa kanyang cellphone na ang pagbabayad ng 5 milyong ay matagumpay at ang kasalukuyang balanse nito ay 0. Subalit may isang taong dumating at nakuha nito ang lahat ng atensyon nila. At ilang sandali lamang ay nagpakawala ito ng malakas na pressure na naramdaman ng mga tao na labis nilang ikinagulat. Ang pinagmulan ng malakas na aura na ito ay sa isang babae na nakapulang kasuutan, at nagsaad ang ibang tao na ganoon kalakas na pressure, kahit B-rank, ganito ang pakiramdam ng isang B-rank aura, kaya pa niyang lumapit ng isang hakbang. Sa lakas ng pinapakawala ng aura ng babae ay halos hindi na makahinga ang iba dahil sa bigat ng pressure, ang babaeng ito ay si China taga Longmen 3rd Street. Napangiti naman si Lee habang pinagmamasdan niya ito. At sinabi pa ng isang lalaki bakit ang isang B-rank ay nagpunta dito. Agad ginamit ni Lee ang kanyang shadow eye. At kanyang sinuri ito at siya ay nagpapalabas ng malakas na enerhiya. Ngunit mukhang isang maisla na mayaman na babae, ngunit hindi niya naramdaman ang anumang pagpatay na layunin, itinatago ba niya ito napaka-flag, ngunit nakalaan, anong pagkakasalungatan. Ngunit nagsaad din naman ng isang lalaki na naka-face mask na kailangan ng D-rank beast abyss ng AD-rank advancer para magtrabaho bilang menero. Sino mang interesado, sa nakitang kaganapan ni Lee ay walang ayaw na lumapit sa kanila kaya nagpasya siya na lang ang magpresenta bilang isang menero, ngunit sinabihan naman siya ng mga tao na siya ay isang E-rank lang bakit hindi siya naapektuhan sa ilalim ng B-rank na aura na yon. At nanginginig ang kanilang tuhod, hindi ba dapat nakaluhod na ang isang E-rank ngayon? At nagagawa pa niyang umabante at maglakad ng matuwid. Ngumiti naman si Lee na mukhang siya talaga. Napatingin naman si Chin sa ating bida, na ang lalaking iyon ay menero lang, at ayos lang siya sa ilalim ng kanyang B-rank pressure, at siya ay napaka-interesante. Nagsaad naman ang lalaki na may takot sa kanyang ekspresyon at nakilala niya ang babaeng ito na siya si Miss Chin taga Longmen 3rd Street. At marami siyang D-rank advancers at kanyang ipapakita sa kanya ito. Subalit itinanggi naman ito ni Chin na hindi na kailangan at itinuro niya si Lee na siya ang kanyang makakasama. Ngunit hindi naman dito pumayag ang lalaki na siya ay late na dumating at hindi nakapila or naka-register na labag sa rules. Ngunit sa kanyang kalapastanganan ay nainis si Chin at binigyan niya ito ng isang nakakatakot na tingin. At sinabi nito na siya ang rules, na si Lee ang kanyang pinili. Sa takot naman ng lalaki ay wala itong nagawa kundi pumayag na lang. Agad naman silang nagtungo at itinuro ng lalaki kung saan ang daan. Habang pinagmamasdan sila ng lalaki, ay sinabi nito na unang beses niyang makita si Miss Chin na personal na pumili ng isang tao, at kung sino ang ating bida. Mabilis naman lumipas ang ilang sandali at makikita natin ang isang minotaur na handang ihampas ang kanyang hawak na kahoy. Ngunit nagpa-music naman ang isang lalaki na gamit ang kanyang flute. At sa kanyang ginawa ay biglang nawasak ang ulo ng Minotaur. Kapag sinusuportahan ng frontline ang dissenting setup,
Ang mga Minotaur na ito ay walang pagkakataon. At makikita natin ang mga Minotaur na nakahandusay sa lupa na kanilang napatay, at nangunguna ang swordsman at warrior para harapin ang mga Minotaur sa unahan. Habang pinagmamasdan ni Lee ang kaganapan ay napaisip ito na magandang teamwork din, kasama ang B-rank na nag-angkla sa grupo, mukhang maayos ang lahat, at ginamit nito ang kanyang Shadow Eye. Ngunit ang mga Minotaur sa ibaba ng Bit Abyss na ito ay malinaw na lumalampas sa D-rank standards, nakita nito ang mga Minotaur sa ibaba at hindi ba maramdaman ng iba na marami sila. Nagsaad naman ng Shadow at sinabihan niya si Lee na ang kanyang Shadow Eye ay umabot na sa Stage 2. Ang kanyang pangunawa ay higit pa sa mga basurang yun, sumagot naman si Lee na naiintindihan niya, kung hindi ito nararamdaman ng iba, ngunit bakit pinili ng babaeng iyon ang mga ito? At maaaring alam na niya, ngunit kusa itong tumahimik sa di malamang dahilan. At sila ay nagpatuloy sa kanilang paglalakad. Ngunit nagsalita naman ang isang lalaki at sinabihan niya si Chin na ayon sa intel, nasa loob ang Starlight Crystal Vein na hinahanap niya, subalit hindi naman ito pinansin ni Miss Chin. Napalingon naman si Miss Chin at sinabihan niya na sumama sa kanya ang Monero. Agad naman tumugon si Lee ngunit ito'y napamura na lang. Naalam niyang delikado pero gusto pa niyang pumunta kasama siya. Ang mapanganib na aura na ito ay patuloy na lumalakas. Ang babaeng ito ay walang pakialam kung ang kanyang mga Monero at Kampan ay mamatay, o ang kanyang palagay ay maaaring maprotektahan ng kanyang biranggo na kapangyarihan ang lahat ng ligtas. At sa kanilang paglalakad ay biglang nagkaroon ng reaksyon ang lupa ang kanilang kinakatayuan. At ilang sandali lamang ay nahulog sila sa malaking butas at kinabahan ang kanilang mga kasama. Sa kanilang pagkahulag ay maayos naman ang kanilang paglapag sa lupa, ngunit inaasahan naman ito ng ating bida at napatingin na lang ito sa kanilang harapan. Na sumambulat sa kanila ang mga naglalakihang mga Minotaurs na may hawak na palakol na isang D-rank beastman. Ngunit nakita naman ni Lee si Chin na isang ascender na B-rank ay nag-umpisa na itong umabante at nagpakawala na ito ng aura. Nagtungo si Chin sa harapan at naghanda na ito at inilabas niya ang kanyang espada para sa mangyayaring labanan. Ngunit sa kanyang katapangan ay biglang pinagpawisan ito. At biglang napa-atres at nagtago sa likod ni Lee at sinabihan niya ito na siya ang humarap sa kanila at siya ang mag-cover sa kanya. Ngunit ikinabigla naman ito ng ating bida, at sinabi na lang nito na isa siyang Monero kaya wag siya nito aasahan, subalit nanginginig naman sa takot si Chin at ito'y malapit ng umiyak. Nagmakaawa naman ito at wala siyang pakialam at siya na ang humarap sa kanila. Ngunit nagsaad naman si Lee na siya ay isang AB rank at hindi gumagalaw paano ito haharapin ng isang A-rank na katulad niya na Monero lang. Napaisip na lang si Lee na kumikita siya ng sahod ng Monero, bakit niya itataya ang kanyang buhay? Ngunit nag-umpisa ng umiyak si Miss Chin at sinabihan niya si Lee na bibigyan siya ng 1,000,000 at siya na ang haharap sa kanila at talunin ang lahat ng Minotaur. Sa tinura naman ni Miss Chin ay nagpintig ang tinga ng ating bida. Para sa ganoong uri ng pera. Sa palagay ko gagawin ko ito nang may pag-aatubili at ito'y natuwa at sabay inilabas na nito ang kanyang dagger na nagpapahiwatig na handa ng umatake anumang oras. Agad naman itong naglakad palapit sa mga halimaw habang hawak nito ang dagger sa magkabilang nitong kamay. Sa sandaling ito ay umatake na rin ng sabay ang mga Minotaur habang kalmado lang si Lee na pinagmamasdan lang niya ang mga itong sumugod. At ilang sandali pa ay nasalag naman ni Lee ang atake ng isang Minotaur. Ngunit nilampasan siya ng dalawa na ikinabigla nito. Dumiretso ang dalawang Minotaur kay Miss Chin na labis nang nagpangamba sa kanya, bago man makalapit ang mga ito at nagpakawala ng malakas na enerhiya si Miss Chin na nagpatalsik sa kanila. Napatingin na lang si Lee sa kanya at sambit na lang nito na nagkusang din siyang gumalaw, mukhang nag-overthink daw siya kanina. Ngunit sumugod ulit ang isa pang Minotaur ito'y tumalon para sa kanyang pag-atake. Subalit nakita naman ito ni Lee at nagmadali itong tumakbo at inilabas nito ang kanyang malaking espada sa kanyang inventaryo. At nang makalapit na ito ay nagpakawala ito ng isang slash na tumama sa Minotaur at ito'y tumilapon at namatay. Ngumiti naman si Lee at sinabihan niya si Miss Chin na may ganun pala siyang kakayahan makipaglaban.
Subalit sinabi na lang nito sa kanya na iiwan niya ang mga halimaw na ito sa kanya at ito'y tumakbo. Ikinagulat naman ito ni Lee matapos niyang makitang tumakbo at iwanan siya nito. Wala naman magawa ang ating bida kundi pabayaan na lang siya. At ito'y nag-focus na lang sa mga Minotaur at nagpakawala ito ng ilang slash na matagumpay niyang tinamaan mga ito na sanhi ng ikinamatay nila. Sa kabilang banda, makikita naman natin si Miss Chin na hindi pa nakakalayo ay nakaramdam na ito ng pagod sa kanyang pagtakbo. Napatigil na lang ito at akala niya ay nakaligtas na ito. Ngunit ang hindi nito alam ay may isang Minotaur na lumitaw sa kanyang likod. Naramdaman naman niya ito at ito'y napalingon na may takot na ekspresyon, nagsaad na lang nito kung bakit hindi natatakat sa kanya ito. Sa sandaling ito ay naghanda na ang Minotaur para ihampas ang hawak nitong kahoy, ngunit nakita naman ito ni Lee. At wika na lang nito na kakaiba, malinaw na may paraan siya para lumaban, ngunit bakit siya natatakot? Subalit bago man tumama sa kanya ang atake ay biglang nagbigay ng react ang bracelet sa kamay nito. At sabay lumabas dito ang liwanag na pulang barrier na nagpatalsik sa Minotaur. Nasaksihan naman ito ni Lee kung ano ang nangyari. Sa sandaling ito ay makikita natin ang bracelet sa kanyang kamay ay nag-umpisa ng madurog ito. Naging seryoso naman si Lee at napagtanto nito na isang protection na item. At huwag niyang sabihin sa kanya na ang naunang pag-atake ay hindi ang kanyang aktwal na lakas. Agad naman nagtanong ang ating bida na siya ba ay isang non-combat type ascender. Ngunit napatahimik na lang si Miss Chin dahil totoo ang sinabi nito sa kanya. At sinabihan na lang niya si Lee na mas mabuting ilihim niya ito pagkatapos nilang makalabas dito. Natuwa naman si Lee dahil tama nga ang kanyang hinala, nagsaad na lang ito na dagdag gastos yan, at dagdag pa niya na pero bakit siya lang inaatake ng Minotaur. Sa oras na ito ay ginamit na ni Lee ang kanyang Shadow Eye, at nakita nito ang tao sa itaas na may hawak na flute. Tinak pa nito ang presensya, hindi nakakagulat na hindi niya naramdaman ang himbat. Ang abnormal na pag-uugali ng Minotaurs ay naiimpluwensyahan ng pagbabago-bago. Habang nahihirapan si Chin Sin ay tinawag niya si Lee para tulungan siya. Agad naman napalingon si Lee at naiinis ito dahil sabay-sabay nang umaatake sa kanila ang mga Minotaur. Bago man tumama ang pag-atake ng halimaw ay mabilis naman itong naputulan ng ulo sa isang wilgalang ni Lee sa malaki nitong espada. Wika na lang nito na walang katapusang gulo, parami ng parami ang Minotaurs. Hindi niya magagamit ang area skill sa takot na masaktan niya si Chin Sin. Sa sandaling ito ay naging seryoso si Lee at ito'y napaisip, kung ang taong yun ay target niya si Chin Sin. Pagkatapos ay gagamitin niya yon na pagkakataon laban sa kanya at gagawin niyang pain si Chin Sin para ito'y lumapit. At sabay nagpakawala ito ng mga kadena na gawa sa shadow. At ilang segundo lang ay agad na pumalibot ang kadena sa mga paa ng mga Minotaurs para hindi sila makagalaw. Nagsaad naman si Lee at malakas nitong sinabi na naubos na ang kanyang mga artifact na pangproteksyon. At isa siyang advanced na nilalang na hindi panglabanan, mas mabuting mag-ingat siya at huwag magpa-ambush. Agad naman sumagot si Chin Sin bakit niya sinabi yun ng malakas, at nakaramdam ito ng hiya dahil nalaman ng kanilang kasama na hindi siya isang combat type. Dahil dito ay lumapit na ang lalaki sa likod ni Chin Sin, ito ay kumagad sa ginawang pain ng ating bida. Ngumiti naman ang lalaking ito. Nagsaad naman ito sa kanyang sarili na ang Monero na si Lee ay halos masira niya ang setup na kanyang ginawa. At si Chin Sin na isang non-combat type advanced being na walang natitira pang protective gear at siya na mismo ang papatay sa kanya. At sabay inilabas na nito ang matulis na bagay mula sa hawak nitong flute. At sisihin daw nito ang kanyang ama na walang utang na loob at kanyang itinaas ang maliit na espada para lagutan ng hininga si Chin Sin, at ilang segundo pa ay tuluyan na niya itong pinakawalan. Ngunit bago man ito tumama ay hindi inaasahan ay biglang napunta sa itaas ang kamay nito dahil sa ginawang atake ni Lee. Ikinagulat naman ito ni Chin Sin dahil hindi nito alam kung ano ang nangyayari. Sa sandaling ito ay hindi naman makapaniwala ang lalaki habang pinagmamasdan nito ang pabagsak nitong kamay sa lupa sa biglaang pagsulpot at pag-atake ng ating bida. Hinawakan naman ng lalaki ang braso nitong naputol at sinabihan niya si Lee.
na gumamit siya ng infrasound para kontrolin ang mga Minotaur para atakihin siya ngunit mabilis lang niya itong napatay. Ang lalaking ito ay si Luden na isang D-class control type bard. Natawa na lang ito dahil sa pagkahulog ng isang Monero ay talagang naging pabaya daw ito. Pero, huwag niyang isipin na siya nanalo na, at ito'y nag-absorb ng enerhiya na galing sa mga Minotaurs. Nagsaad naman si Luden. Nahayaan siyang ipakita sa kanya kung gaano kakilakilabot ang isang uri ng kontrol na advanced na nilalang. Sa sandaling ito ay ang kanyang naabsorb na enerhiya ay namumuo dito ang imahe ng halimaw, at wala naman magawa ang dalawa kundi pagmasdan ito. Hindi naman ito inaasahan ni Lee ang nararamdaman nitong aura ngayon ay ito ay C-class. Ngunit nabahala naman si Chin Si na si Luden ay nag-a-absorb ng Beastman's life force para palakasin ang sarili. At ilang sandali pa ay nagkaroon ng lava sa kanilang likod na ikibigla naman nilang dalawa. Ito ay nag-a-upgrade sa AC-class Lava Minotaur. Pinagpawisan naman si Lee na ang D-class diretso sa C-class, napaka-wild ng cheat na ito, kahit pakiramdam niya ay mababa siya. At sa oras na ito ay natapos na rin ang ginawa nito. Na ito ay isang Lava Minotaur C-class na nagpapalabas ng malakas na pressure. At biglang umatake ito ng mabilis sa dalawa, na agad naman nasalag ito ni Lee gamit ang espada nito at sabay ginamit na rin niya ang Shadow Barrier. Ngunit bigla naman sumabog ng malakas matapos nagpakawala ang Minotaur ng lava. Sa nangyaring ataking yun ay makikita natin ang resulta na hindi kinaya ng kanyang shadow barrier ang lava na ito. Napaisip na lang si Lee. Kaya ito ang mapanirang kapangyarihan ng isang AC class, at hindi siya makalaban ng maayos dahil meron siyang pinuprotektahan. Sa takot naman ni Chin Siin ay napayakap na lang ito sa ating bida. Sa sandaling ito ay nagkaroon ng sugat sa mukha at braso si Lee dahil sa mga tumagos na lava. Subalit itinaas ulit ng Minotaur ang hawak nitong palakol hudyat para ihampas nito sa dalawa. Ngunit sa pagkakataong ito ay hinawakan ni Lee sa kamay si Chin Siin, at sinabihan niya itong humawak ng mabuting at sabay silang tumakbo. Subalit malapit nang tumama sa kanila ang atake ng Minotaur na ikinatakot ni Chin Siin. Agad naman itong napigilan ni Lee gamit ang Shadow Spider Web na bumalat sa kamay nito, dahil dito ay hindi na nagawang gumalaw pa ang Minotaur. Habang tumatakbo ang dalawa ang tinanong ni Chin Siin sa ating bida. Kung meron din siyang mga kasanayan sa uri ng pag-control, ngunit hindi naman ito pinansin ni Lee bagkus sinabi na lang ito na hindi na niya mahawakan pa ang Minotaur. At wika pa nito kay Chin na siya ay tumakbo habang kaya pa niya. Naagad naman na sumang-ayon si Chin Siin sa nais ng ating bida. At makinig daw ito sa kanyang sasabihin. Na kapag nasa labyrinth na siya at tumakbo lang siya ng pasulong, hanggat kaya nito, ngunit sumagot naman ito na paano siya kung hindi ba siya susunod sa kanya, ngunit ipinahayag naman ni Lee na kailangan niyang pigilan ito para magkaroon siya ng oras para makatakas. At wala naman nagawa pa si Chin Siin kundi sundin ito, napabalikwas naman ang tingin si Lee at pahabol nitong sinabi na magtago siya ng mabuti at hahanapin siya nito pagkatapos niyang harapin ito. Napangiti naman ang ating bida dahil ang iniisip nito ay ang milyon na kanyang makukuha sa ipinangako ni Chin Siin sa kanya.